Unang Samuel Kapitulo 11. Iniligtas ni Saul ang lungsod ng Jabes. Nang panahong iyon, pinaligiran ni Nahash na hari ng mga Amonita at ng mga kasama niyang sundalo ang lungsod ng Jabes Gilead. At sinabi ng mga mamamayan ng Jabes sa kanya, "Gumawa kayo ng kasunduan sa amin at magpapasakop kami sa inyo." Sumagot si Nahash, "Payag ako, sa isang kondisyon. Dudukitin ko ang kanang mata ng bawat isa sa inyo para mapahiya ang buong Israel." Sinabi ng mga tagapamahala ng Jabes, "Bigyan mo kami ng 7 araw para maikalat ang mensaheng ito sa buong Israel. Kung walang tulong na darating sa amin, susuko kami sa inyo." Dumating ang mga mensahero sa Gibi, kung saan nakatira si Saul. Nang sabihin nila sa mga tao ang sinabi ni Nahash, humagulgol ang lahat. Nang oras na iyon, pauwi si Saul galing sa bukid niya na hinihila ang kanyang mga baka. Nang marinig niya ang iyakan, nagtanong siya, "Ano ang nangyari? Bakit nag-iiyakan ang mga tao?" Kaya sinabi ng mga tao sa kanya ang mensahe ng mga taga-Jabes. Nang marinig ito ni Saul, napuspos siya ng Espiritu ng Diyos at nagalit siya ng matindi. Kumuha siya ng 2 baka at pinaghihiwa niya ito. Pagkatapos, ibinigay niya ito sa mga mensahero. Inutusan niya ang mga ito na pumunta sa buong lupain ng Israel at sabihin sa mga tao, "Ganito ang mangyayari sa baka ng mga hindi sasama kina Saul at Samuel sa pakikidigma." Nilob ng Panginoon na magkaroon ng takot ang mga Israelita kay Saul, kaya sumama sila sa kanya. Tinipon sila ni Saul sa Bezek, 300,000 ang galing sa Israel at 30,000 ang galing sa Juda. Sinabi nila sa mga mensahero ng Jabes Gilead, "Sabihin ninyo sa mga kababayan ninyo, bukas ng tanghali, maliligtas kayo." Nang sabihin ito ng mga mensahero sa mga kababayan nila, tuwang-tuwa ang lahat. At sinabi nila sa mga Amonita, "Bukas susuko kami sa inyo at gawin ninyo sa amin kung ano ang gusto ninyo." Kinabukasan, madaling araw pa lang ay hinati na ni Saul sa 3 grupo ang kanyang hukbo. Nang mag-umaga na, sinalakay nila ang kampo ng mga Amonita at pinatay silang lahat hanggang tanghali. Ang mga natirang buhay ay nagsitakas. Pagkatapos ng digmaan, sinabi ng mga Israelita kay Samuel, "Sino-sino ang mga nagsasabing hindi natin dapat maging hari si Saul? Dalhin ninyo sila sa amin at papatayin namin sila." Pero sinabi ni Saul, "Walang papatayin ni isa man sa araw na ito, dahil ngayon ay iniligtas ng Panginoon ang Israel." Sinabi ni Samuel sa mga tao, "Pupunta tayo sa Gilgal at muli nating ipahayag si Saul bilang hari natin." Kaya pumunta silang lahat sa Gilgal at pinagtibay ang pagiging hari ni Saul sa presensya ng Panginoon. Nag-alay sila roon ng mga handog para sa mabuting relasyon, at nagkaroon sila ng malaking pagdiriwang. Unang Samuel Kapitulo 12. Mga huling pananalita ni Samuel. Sinabi ni Samuel sa lahat ng Israelita, "Sinunod ko ang mga hiniling ninyo sa akin, binigyan ko kayo ng hari na mamumuno sa inyo. Ngayon, may hari na kayo bilang inyong pinuno. Matanda na ako, at maputi na ang buhok. At kasama naman ninyo ang mga anak ko. Naging pinuno nyo na ako mula pa noong kabataan ko. Narito ako ngayon sa harapan ninyo. Kung may nagawa akong masama sa inyo, sabihin ninyo sa akin sa presensya ng Panginoon at ng kanyang piniling hari. May kinuha ba akong baka o asno sa sinuman sa inyo? May dinaya o ginipit ba ako sa inyo? Tumanggap ba ako ng suhol para baliwalain ang kasalanang nagawa ng sinuman? Kung mapapatunayan ninyo na nagawa ko ang isa man sa mga bagay na ito, pananagutan ko ito." Sumagot ang mga tao, "Hindi po ninyo kami dinaya o ginipit man. Wala rin po kayong kinuhang anuman sa kahit kanino sa amin." Sinabi ni Samuel sa kanila, "Sa araw na ito, saksi ang Panginoon at ang kanyang piniling hari na wala kayong maisusumbat sa akin." Sumagot ang mga tao, "Opo, saksi ang Panginoon." Sinabi ni Samuel, "Ang Panginoon ang pumili kina Moises at Aaron na maging pinuno ng inyong mga ninuno, at siya rin ang naglabas sa kanila sa Ehipto. Ngayon tumayo kayo sa presensya ng Panginoon dahil ipapaalala ko sa inyo ang mga kabutihang ginawa ng Panginoon sa inyo at sa inyong mga ninuno." Noong nasa Ehipto pa ang lahi ni Jacob, humingi sila ng tulong sa Panginoon. Ipinadala ng Panginoon sina Moises at Aaron na naglabas sa kanila sa Ehipto at nagdala sa kanila sa lupaing ito. Pero kinalimutan nila ang Panginoon na kanilang Diyos kaya hinayaan ng Panginoon na matalo sila ni Sisera na commander ng mga sundalo ng Hazor, ng mga Filisteo at ng hari ng Moab. Humingi na naman sila ng tulong sa Panginoon at sinabi, "Nagkasala kami, Panginoon.
Tinalikuran namin kayo at sumamba sa imahen ni Baal at Ashtoreth. Pero ngayon, iligtas niyo po kami sa kamay ng mga kalaban namin at sasambahin namin kayo. Pagkatapos, isinugo ng Panginoon sina Gideon, Barak, Jephthah at ako, at iniligtas namin kayo sa kamay ng mga kalaban ninyo na nasa paligid at namuhay kayo ng ligtas sa anumang kapahamakan. Pero nang salakayin kayo ni Haring Nahash ng mga Amonita, humingi kayo sa akin ng haring mamumuno sa inyo, kahit na ang Panginoon na inyong Diyos ang siyang hari ninyo. Narito na ngayon ang pinili ninyong hari. Tingnan ninyo, hiningi ninyo siya at ibinigay siya sa inyo ng Panginoon. Kung kayo at ang hari ninyo ay mamumuhay ng may takot sa Panginoon, susunod sa mga utos niya, at maglilingkod sa Kanya, walang masamang mangyayari sa inyo. Pero kung hindi kayo susunod sa Panginoon at sa mga utos niya, parurusahan niya kayo gaya ng ginawa niya sa inyong mga ninuno. Manatili kayo sa kinaroroonan ninyo at tingnan ninyo ang kamangha-manghang bagay na gagawin ng Panginoon sa inyong harapan. Hindi ba't panahon ngayon ng pag-aani ng trigo at hindi umuulan? Pero mananalangin ako sa Panginoon na magpakulog at magpaulan, at nang mapag-isip-isip ninyo kung gaano kasama ang ginawa ninyo sa paningin ng Panginoon nang humingi kayo ng hari. Nanalangin nga si Samuel, at ng araw na iyon, nagpakulog at nagpaulan ang Panginoon. Pinagharian ang lahat ng tao ng matinding takot sa Panginoon at kay Samuel. Sinabi nila kay Samuel, ipanalangin niyo po kami sa Panginoon na iyong Diyos upang hindi kami mamatay, dahil dinagdagan namin ang aming mga kasalanan nang humingi kami ng hari. Sumagot si Samuel, huwag kayong matakot. Kahit na nakagawa kayo ng masama, huwag ninyong talikuran ang Panginoon, kundi paglangkuran ninyo siya ng buong puso. Huwag kayong susunod sa mga walang kwentang Diyos-dayosan. Hindi sila makakatulong o makakapagligtas sa inyo. Alang-alang sa kanyang pangalan, hindi kayo pababayaan ng Panginoon. Ikinalulugod niyang gawin kayong mga mamamayan niya. Tungkol naman sa akin, hindi ako titigil ng pananalangin sa Panginoon para sa inyo dahil kung magkaganoon, magkakasala ako sa Panginoon. Tuturuan ko rin kayong mamuhay ng tama at matuwid. Pero dapat kayong magkaroon ng takot sa Panginoon at maglingkod sa Kanya ng tapat at buong puso. Alalahanin ninyo ang mga kamangha-manghang bagay na ginawa niya sa inyo. Pero kung magpapatuloy kayo sa kasalanan, kayo at ang hari ninyo ay lilipulin. Unang Samuel Kapitulo 13, sinaway ni Samuel si Saul. Si Saul ay 30 taong gulang nang maging hari ng Israel, at naghari siya rito sa loob ng 42 taon. Pumili si Saul ng 3,000 lalaki sa Israel para makipaglaban sa mga Filisteo. Ang mga hindi napili ay pinauwi niya. Isinama niya ang 2,000 sa Michmash at sa kaburulan ng Bethel at ang 1,000 naman ay pinasama niya sa anak niyang si Jonathan sa Gibi na sakop ng mga taga-Benjamin. Sinalakay ni Jonathan ang kampo ng mga Filisteo sa Geba at nabalitaan ito ng iba pang Filisteo. Kaya iniutos ni Saul na patunugan ang trompeta sa buong Israel bilang paghahanda ng mga Hebreo sa digmaan. Nabalitaan ng mga Israelita na galit ang mga Filisteo sa kanila dahil sinalakay ni Saul ang kampo. Kaya nagtipon ang mga Israelita sa Gilgal kasama ni Saul. Nagtipon ang mga Filisteo para makipagdigma sa mga Israelita. Mayroon silang 3,000 karwahe, 6,000 mga ngabayo at mga sundalo na kasendami ng buhangin sa tabing dagat. Nagtipon sila at nagkampo sa Michmash, sa silangan ng Bet Aven. Nang makita ng mga Israelita na nanganganib ang sitwasyon nila, nagtago sila sa mga kuweba, talahiban, mga batuhan, hukay at mga imbakan ng tubig. Ang iba sa kanila ay tumawid sa ilog ng Jordan papuntang Gad at Gilead. Naiwan si Saul sa Gilgal, at nanginginig sa takot ang mga kasama niya. Naghintay si Saul kay Samuel sa Gilgal ng 7 araw ayon sa sinabi ni Samuel sa kanya, pero hindi dumating si Samuel. Nang makita ni Saul na unti-unting nag-aalisan ang mga kasama niya, sinabi niya, dalhin ninyo sa akin ang handog na sinusunog at ang handog para sa mabuting relasyon. At inialay ni Saul ang mga handog na sinusunog. Nang patapos na siya, dumating si Samuel. Sinalubong niya ito upang batiin, pero nagtanong si Samuel, ano ang ginawa mo? Sumagot si Saul, nakita ko na unti-unting nag-aalisan ang mga kasama ko, at hindi ka dumating sa oras na sinabi mo, at nagtitipon na ang mga Filisteo sa Michmash. Inisip ko na baka salakayin kami ng mga Filisteo rito sa Gilgal at hindi pa nakakapaghandog sa Panginoon para humingi ng tulong sa kanya. Kaya napilitan akong mag-alay ng handog na sinusunog.
Sinabi ni Samuel, kahangalan ang ginawa mo. Hindi mo sinunod ang utos na ibinigay sa iyo ng Panginoon na iyong Diyos. Kung sumunod ka lang sana, ang sambahayan mo ang maghahari sa Israel habang panahon. Pero hindi na ito mangyayari dahil nakakita na ang Panginoon ng taong susunod sa kagustuhan niya, at ginawa na siyang pinuno para sa kanyang mga mamamayan, dahil hindi ka sumunod sa utos ng Panginoon. Pagkatapos, umalis si Samuel sa Gilgal at pumunta sa Gibi, na sakop ng Benjamin. Binilang ni Saul ang mga natira niyang tauhan 600 lahat. Walang armas ang mga Israelita. Nagkampo si Saul, ang anak niyang si Jonathan, at ang mga natitira pa niyang tauhan sa Geba, na sakop ng Benjamin, habang ang mga Filisteo naman ay nagkakampo sa Michmash. Nagtatlong grupo ang mga Filisteo sa kanilang pagsalakay. Ang isang grupo ay pumunta sa Ophrah, sa lupain ng Shual. Ang isang grupo ay sa Beth-horon, at ang isa'y pumunta sa hangganan kung saan matatanaw ang lambak ng Zeboam na papunta sa disyerto. Nang mga panahong iyon, walang panday sa buong Israel. Hindi sila pinayagan ng mga Filisteo dahil sinabi nila, baka gumawa ng mga espada at sibat ang mga Hebreo. Kaya kinakailangan pa ng mga Israelitang pumunta sa mga Filisteo kung maghahasa sila ng kanilang talim ng araro, piku, palakol at karit. At mahal ang singil sa kanila. Ang bayad sa pagpapahasa ng araro at piku ay 2 pirasong pilak at sa pagpapahasa ng palakol at talim ng pantaboy sa hayop ay 1 pirasong pilak. Kaya ng araw ng digmaan, wala ni isang sundalo sa Israel ang may espada at sibat maliban kina Saul at Jonathan. Samantala, nagpadala ang mga Filisteo ng mga sundalo para bantayan ang daanan papuntang Michmash. Unang Samuel Kapitulo 14, sinalakay ni Jonathan ang mga Filisteo. Isang araw, sinabi ni Jonathan sa binata na tagapagdala ng kanyang armas, halika, pumunta tayo sa kampo ng mga Filisteo. Pero hindi niya ito sinabi sa kanyang ama. Si Saul naman noon ay nasa ilalim ng punong pomgrenotes sa Migron, na nasa labas ng Gibi, at kasama ang 600 niyang tauhan sa dikalayuan. Naroon din ang paring si Ahiya na nakasuot ng espesyal na damit ng pari. Si Ahiya ay anak ni Ahitub na kapatid ni Ichabod. Si Ahitub ay anak ni Phinehas na anak naman ni Eli na pari na naglingkod noon sa Shiloh. Walang nakakaalam na umalis si Jonathan. May bangin sa magkabilang gilid ng dinadaanan ni Jonathan papunta sa kampo ng mga Filisteo. Ang isa'y tinatawag na Boses at ang isa'y tinatawag na Sene. Ang isa'y nasa gawing hilaga at nakaharap sa Michmash, at ang isa'y nasa gawing timog at nakaharap sa Gibi. Sinabi ni Jonathan sa tagapagdala niya ng armas, puntahan natin ang kampo ng mga taong iyon na hindi kumikilala sa Diyos. Baka sakaling tulungan tayo ng Panginoon, dahil walang makakapigil kung loloobin niyang magtagumpay tayo, kahit marami o kakaunti tayo. Sinabi ng tagapagdala niya ng armas, gawin niyo po ang anumang iniisip ninyo. Kasama NYO ako kahit ano ang mangyari. Sinabi ni Jonathan, tayo na, pupuntahan natin sila at magpapakita tayo sa kanila. Kung sasabihin nilang sila ang lalapit sa atin para makipaglaban, hindi na tayo aakyat pa sa kanila, hihintayin na lang natin sila. Pero kung sasabihin nilang tayo ang lumapit, aakyat tayo dahil yun ang tanda na ipapatalo sila sa atin ng Panginoon. Nang magpakita silang dalawa roon sa mga Filisteo, sumigaw ang mga Filisteo, tingnan ninyo ang mga Hebreo. Naglalabasan na sila mula sa pinagtataguan nila. At sinigawan nila sina Jonathan at ang tagapagdala niya ng armas, lumapit kayo rito, nang maturuan namin kayo ng leksyon. Sinabi ni Jonathan sa tagapagdala niya ng armas, halika, sumunod ka sa akin dahil tutulungan tayo ng Panginoon na talunin sila ng Israel. Kaya gumapang si Jonathan paakyat, kasunod ang tagapagdala niya ng armas. Pinatay ni Jonathan ang mga Filisteo at ganoon din ang ginawa ng tagapagdala niya ng armas. Sa unang pagsalakay na ito, napatay nila ang 20 Filisteo at nagkalat ang mga bangkay ng mga ito sa kalahating ektaryang lupa roon. Natakot ng matindi ang mga Filisteong nasa kampo, nasa bukid, at pati na ang mga sundalo nilang Seisalakay. At lumindol, kaya lalo pang tumindi ang takot nila. Doon sa Gibi, sa lupain ng Benjamin, nakita ng mga tagapagbantay ni Saul ang mga sundalong Filisteo na nagtatakbuhan papunta sa iba't ibang direksyon. Sinabi ni Saul sa mga tauhan niya, tipunin ninyo ang mga sundalo at tingnan kung sino ang nawawala. At nalaman nila na wala si Jonathan at ang tagapagdala niya ng armas.
Sinabi ni Saul kay Ahiya, dalhin dito ang kahon ng Diyos. Nang panahong iyon, ang kahon ng kasunduan ay nasa mga Israelita. Habang nakikipag-usap si Saul sa pari, lalo pang lumakas ang sigawan at kaguluhan sa kampo ng mga Filisteo kaya sinabi ni Saul kay Ahiya, hayaan mo na. Itigil mo na iyan. Agad na tinipon ni Saul ang mga tauhan niya at sumugod sa digmaan. Nakita nila ang mga Filisteo na nagkakagulo at sila ang nagpapatayan. Pati na ang mga Hebreong dating kakampi ng mga Filisteo ay pumunta sa kampo ng mga Israelita at kumampi kina Saul at Jonathan. Nang makita ng lahat ng mga Israelitang nagtatago sa kabululan ng Ephraim na nagsisitakas ang mga Filisteo, sumama na rin sila sa paghabol. Nang araw na iyon, iniligtas ng Panginoon ang mga Israelita at umabot pa ang digmaan hanggang sa Bet-aven. Ang sumpa ni Saul, nang araw na iyon, nanghina ang mga Israelita sa gutom dahil pinanumpa sila ni Saul, na sinabi, sampein ang sinumang kakain ng pagkain bago gumabi, hanggat hindi pa ako nakakapaghiganti sa aking mga kalaban. Kaya walang kumain kahit isa sa kanila. Pumunta ang lahat ng sundalo sa kagubatan, kung saan may mga pulot na tumutulo sa lupa. Hindi nila ito tinikman man lang dahil natatakot sila sa sumpa. Pero hindi narinig ni Jonathan na pinanumpa ng kanyang ama ang mga tao, kaya isinawsaw niya ang dulo ng isang patpat sa pulot at kinain ito. Pagkakain niya, bumuti ang pakiramdam niya. Nakita siya ng isa sa mga tauhan at sinabi sa kanya, pinanumpa ng inyong ama ang buong hukbo na huwag kumain ngayong araw na ito kaya hinang-hina na kami. Sinabi ni Jonathan, hindi tama ang ginagawa niya sa bayan natin. Tingnan mo kung paano bumuti ang pakiramdam ko nang tumikim ako ng kaunting pulot. Ano pa kaya kung pinayagan silang kumain ng mga masasamsam natin sa ating mga kalaban, siguro mas marami pa tayong napatay na mga Filisteo. Nang araw na iyon, matapos talunin ng mga Israelita ang mga Filisteo mula sa Michmash hanggang sa Ailon, napagod at nagutom sila ng husto. Kaya, nagmamadali silang hamuli ng mga tupa at baka na kanilang nasamsam, at doon mismo ay kinatay nila ang mga ito at kinain ng hindi inalisan ng dugo. May nagsabi kay Saul, tingnan nyo, nagkakasala sa Panginoon ang mga tauhan ninyo dahil kumain sila ng karneng may dugo pa. Sinabi ni Saul, isang malaking pagtataksil ito. Humanap kayo ng isang malaking bato at pagulungin nyo rito. At puntahan nyo ang mga tauhan ko at sabihan silang dalhin dito ang mga baka at tupa. Dito nila katayin at kainin ang mga ito. Sabihin nyo rin sa kanila na huwag silang magkasala sa Panginoon dahil sa pagkain ng karneng may dugo pa. Kaya ng gabing iyon, dinala ng mga tauhan ni Saul ang kanilang mga baka at tupa sa kanya at doon kinatay. Gumawa naman si Saul ng altar para sa Panginoon. Ito ang unang altar na ginawa niya. Sinabi ni Saul, sasalakayin natin ngayong gabi ang mga Filisteo at tatalunan natin sila hanggang sa umaga, sasamsaman natin ang mga ari-arian nila at papatayin silang lahat. Wala tayong aititirang buhay. Sumagot ang mga tao, gawin niyo po kung ano sa tingin niyo ang mabuti. Pero sinabi ng pari, tanungin muna natin ang Diyos tungkol sa bagay na ito. Kaya nagtanong si Saul sa Diyos, sasalakayin po ba namin ang mga Filisteo? Ipapatalo nyo ba sila sa amin? Pero hindi sumagot ang Diyos ng araw na iyon. Kaya sinabi ni Saul sa mga pinuno ng mga mamamayan ng Israel, magtipon kayong lahat dito, kailangang malaman natin ang nagawa nating kasalanan sa araw na ito. Isinusumpa ko sa ngalan ng buhay na Panginoon na nagligtas sa mga Israelita, mamamatay ang nagkasala kahit na siya ay ang anak kong si Jonathan. Pero wala ni isa mang nagsalita sa mga Israelita. Sinabi pa niya sa lahat ng mga Israelita, tumayo kayo riyan at tatayo rin kami ng anak kong si Jonathan. Pumayag naman ang mga tao. Pagkatapos, nanalangin si Saul, Panginoon, Diyos ng Israel, ipaalam niyo po sa amin kung sino ang nagkasala. Sa pamamagitan ng palabunutan, sina Saul at Jonathan ang napiling nagkasala at hindi ang mga tao. Sinabi ni Saul, magpalabunutan naman tayo ngayon para malaman kung sino sa aming dalawa ni Jonathan ang nagkasala. At si Jonathan ang nabunot. Tinanong ni Saul si Jonathan, ano ang ginawa mo? Sumagot si Jonathan, isinawsaw ko po ang dulo ng patpat ko sa pulot at kumain ako ng kaunti. Karapat-dapat po ba akong mamatay? Sinabi ni Saul, oo, dapat kang mamatay. Lubos sana akong parusahan ng Diyos kung hindi kita ipapatay. Pero sinabi ng mga tao kay Saul, si Jonathan po ang nagpanalo sa atin, at ngayon, papatayin natin siya.
Hindi po maaari. Sumusumpa kami sa buhay na Panginoon na wala ni isa sa buhok niya ang mahuhulog sa lupa, dahil ang Diyos po ang tumulong sa kanya sa ginawa niya sa araw na ito. At hindi nga pinatay si Jonathan dahil iniligtas siya ng mga Israelita. Ipinatigil na ni Saul ang paghabol sa mga Filisteo at bumalik na ang mga Filisteo sa kanilang lugar. Nang maghari si Saul sa Israel, nakipaglaban siya sa mga kalaban nila sa paligid. Ang mga kalaban niya ay ang mga Moabita, Amonita, Edomita, hari ng mga Zobota at mga Filisteo. Natatalo niya ang sinumang makalaban niya. Buong tapang siyang nakipaglaban at natalo niya ang mga Amalekita. Sa pamamagitan nito, iniligtas niya ang mga Israelita sa kamay ng mga sumasalakay sa kanila at sumamsam ng kanilang mga ari-arian. Ang sambahayan ni Saul. Ang mga anak na lalaki ni Saul ay sina Jonathan, Ishvi, at Malchishua. Si Mirab naman ang kanyang panganay na babae, at si Michael ang bunsong babae. Ang asawa ni Saul ay si Ahinom na anak ni Ahimaaz. Ang pinuno ng kanyang hukbo ay ang pinsan niyang si Abner, anak ng tiyuhin niyang si Ner. Ang ama ni Saul na si Kish at ang ama ni Abner na si Ner ay magkapatid, Silay mga anak ni Abiel. Sa buong panahon ng paghahari ni Saul, naging matindi ang labanan sa pagitan ng mga Israelita at mga Filisteo. Kapag may nakikita si Saul na malakas at magiting na lalaki, ginagawa niya itong sundalo niya. Unang Samuel Kapitulo 15, itinakwil ng Panginoon si Saul bilang hari. Sinabi ni Samuel kay Saul, isinugo ako noon ng Panginoon para pauiran ka ng langis at ipakita sa mga mamamayan ng Israel na ikaw ang pinili niyang hari. Pakinggan mo ang mensahe ng Panginoon. Ako ang makapangyarihang Panginoon. Parurusahan ko ang mga Amalekita dahil sa pagsalakay nila sa mga Israelita nang inilabas ko sila sa Ehipto. Salakayin ninyo ang mga Amalekita. Lipulin ninyo ng lubusan ang lahat ng naruroon. Patayin ninyo silang lahat, mga lalaki, babae, bata at mga sanggol, pati na rin ang kanilang mga baka, tupa, kamelyo at mga asno. Panipi, kaya tinipon ni Saul ang mga sundalo sa Tel-Aim. May 200,000 sundalo ang nagtipon, bukod pa ang 10,000 mula sa Juda. Pinangunahan sila ni Saul papunta sa lungsod ng Amalek at naghintay sa natuyong ilog para sumalakay. Nagpasabi siya sa mga kaneo, lumayo kayo sa mga Amalekita para hindi kayo mamatay kasama nila. Naging mabuti kayo sa lahat ng mga Israelita nang lumabas sila sa Ehipto. Kaya lumayo ang mga kaneo sa mga Amalekita. Sinalakay ni Saul ang mga Amalekita mula sa Havilah hanggang sa Shur, sa gawing silangan ng Ehipto. Nilipol nila ng lubusan ang lahat ng Amalekita, pero si Agag na kanilang hari ay hindi nila pinatay kundi banihag lang. Hindi rin nila pinatay ang pinakamainam na tupa at baka pati ang mga anak nito. Ang lahat ng maiinam ay hindi nila nilipol, pero ang hindi mapapakinabangan ay nilipol nila ng lubusan. Sinabi ng Panginoon kay Samuel, nalungkot ako na ginawa kong hari si Saul. Sapagkat tinalikuran niya ako at hindi sinunod ang utos ko. Nang marinig ito ni Samuel, labis siyang nabagabag, at nanalangin siya sa Panginoon ng buong magdamag. Kinabukasan, maagang bumangon si Samuel at lumakad para makipagkita kay Saul. Pero may nagsabi sa kanya, pumunta si Saul sa Carmel para magpatayo roon ng monumento para sa kanyang karangalan, at pagkatapos ay pumunta siya sa Gilgal. Pinuntahan ni Samuel si Saul at nang magkita sila, binati siya ni Saul, pagpalain ka sana ng Panginoon. Sinunod ko ang mga utos ng Panginoon. Pero sinabi ni Samuel, kung totoong sinunod mo ang utos ng Panginoon, bakit may naririnig akong ingay ng mga tupa at unga ng mga baka? Sumagot si Saul, ang mga iyon ay ang pinakamagandang tupa at mga baka, dala ng mga sundalo galing sa mga Amalekita. Hindi nila pinatay dahil iaalay nila sa Panginoon na iyong Diyos, pero maliban sa mga iyon, pinatay naming lahat. Sinabi ni Samuel, tumigil ka. Pakinggan mo ang sinabi ng Panginoon sa akin kagabi. Ano iyon? Tanong ni Saul. Sinabi ni Samuel, kahit na maliit ang tingin mo sa sarili noong una, pinili ka pa rin ng Panginoon na maging hari ng buong lahi ng Israel. Inutusan kanyang ubusin ang lahat ng makasalan ng Amalekita at labanan sila hanggang sa maubos silang lahat. Pero bakit hindi ka sumunod sa Panginoon? Bakit dali-dali ninyong sinamsam ang mga ari-arian nila? Bakit mo ginawa ang masamang bagay na ito sa Panginoon? Sumagot si Saul, pero sinunod ko ang Panginoon. Ginawa ko ang iniutos niya sa akin. Banihag ko si Agag, ang hari ng mga Amalekita,
at nilipol ko ng lubusan ang mga tao sa nasasakupan niya. Pagkatapos, kinuha ng mga sundalo ko ang pinakamagandang tupa, baka at mga bagay-bagay na nasamsam sa digmaan, na nakatalagang wasakin ng lubos. Dinala nila ang mga ito rito sa Gilgal para ihandog sa Panginoon na iyong Diyos. Pero sumagot si Samuel, mas nalulugod ba ang Panginoon sa mga handog ninyo kaysa sa pagsunod sa Kanya? Ang pagsunod sa Panginoon ay mas mabuti kaysa sa mga handog. Ang pakikinig sa Kanya ay mas mabuti kaysa sa paghahandog ng mga taba ng tupa. Ang pagsuwi sa Panginoon ay kasensama ng pangkukulam at ang katigasan ng ulo'y kasensama ng pagsamba sa mga Diyos-dayosan. Dahil sa pagsuwi mo, sa salita ng Panginoon, inayawan ka rin niya bilang hari. Sinabi ni Saul kay Samuel, "Nagkasala ako, hindi ko sinunod ang mga turo mo at ang utos ng Panginoon. Natakot ako sa mga tao, kaya sinunod ko ang gusto nilang mangyari. Nagmamakaawa ako sa iyo na patawarin mo ako sa mga kasalanan ko at samahan mo ako sa pagsamba sa Panginoon." Pero sinabi ni Samuel, "Hindi ako sasama sa iyo. Dahil sa pagsuwi mo sa Panginoon, ayaw na niya sa iyo bilang hari ng Israel." Nang patalikod na si Samuel para umalis, hinawakan ni Saul ang leleyan ng damit niya at napunit ito. Sinabi ni Samuel sa kanya, "Inalis na sa iyo ngayon ng Panginoon ang kaharian ng Israel at ibinigay ito sa iba sa isang tao na mas mabuti kaysa sa iyo. Ang Diyos ng Israel ay hindi nagsisinungaling at hindi tulad ng tao na pabago-bago ng isip." Sumagot si Saul, "Nagkasala ako. Nakikiusap ako, parangalan mo ako sa harap ng mga tagapamahala ng aking mga mamamayan at ng buong Israel sa pamamagitan ng pagsama sa akin sa pagsamba sa Panginoon na iyong Diyos." Kaya sumama si Samuel kay Saul at sumamba si Saul sa Panginoon. Sinabi ni Samuel, "Dalhin mo sa akin si Agag na hari ng mga Amalekita." Tiwalang-tiwala na lumapit kay Samuel si Agag. Iniisip niya na hindi na siya papatayin. Pero sinabi ni Samuel, "Kung paanong maraming ina ang nawala ng anak dahil sa pagpatay mo, ngayon, mawawalan din ng anak ang iyong ina." At pinagtataga ni Samuel si Agag sa presensya ng Panginoon sa Gilgal. Pagkatapos, bumalik si Samuel sa Rama, at si Saul ay umuwi sa Gibi. Mula noon, hindi na nagpakita si Samuel kay Saul hanggang sa mamatay si Samuel. Pero nagdalamhati siya para kay Saul. Nalungkot ang Panginoon na ginawa niyang hari ng Israel si Saul.